Bago pa man magsimula ang season, marami nang reklamo si Coach Steve Kerr sa NBA kagaya na lang ng pagkakaroon ng 82 games ngayong regular season. Dapat nga daw babaan ito upang magkaroon ng mga players ng sapat na pahinga para maging healthy. Bukod dyan, reklamo rin naman ito ang pagkakaroon ng liga ng play-in tournament. Hindi nga daw yun kailangan at kailangan na nga daw bumalik sa dating format. Pero matapos lang naman ang ilang buwan mula nang sabihin ni Coach Steve Kerr ang ganitong reklamo, agad nga itong bumaliktad. Matapos niyang sabihin sa interview, nagpapasalamat siya sa NBA sa pag-create ng play-in tournament dahil dito magkakaroon silang tsansang makapasok sa playoffs ng West. Sa isang iglap, bigla nga pong nag-isip o biglang nagbago ang isip ni Coach Steve Kerr patungkol sa play-in tournament. Pero hindi rin naman natin siya masisisi gayong sa dami ng pinagdaan ng problema ng Warriors ngayong season ay ang play-in tournament ang literal nagligtas sa kanilang kampanya ngayong taon. Samantala, sinimulan na rin naman ng Houston Rockets ang kanilang paghahanda sa first round laban sa Los Angeles Lakers. At kahit man masyadong liyamado ang Rockets sa kanilang serye sa hindi paglalaro ni Austin Reeves at Luka Doncic, aminado rin naman si Kevin Durant sa kanyang interview sa practice na hindi nga daw nila dapat maliitin ang Lakers. Though out pareho ang number 1 at number 2 option pagdating sa opensa, aminado ito marami itong mga player na pwedeng magbigla sa kanilang team. May mga NBA analyst ang nagsabi beatable pa rin ang Rockets since napakaraming butas ang lineup kagaya ng kawalan ng legit na playmaker at maaasahan na 3-pointer. Iyan nga ang as of now ang pinakakahinaan ng Houston Rockets na pwedeng samantalahin ng Lakers. Bukod dyan, mismong si Coach JJ Redick nang nagsabi since alam ng kanilang team na pipisikalin sila ng gusto ng Rockets, kailangan ng mga player ayusin ang kanilang opensa at rebounding. Hindi nga sila pwedeng dominahin ng Rockets sa ilalim ng basket at kailangan ng mga players magtulungan. Kailangan nilang iwasan ang pagkakaroon ng napakaraming turnovers at dapat nga daw ingatan ang bola dahil kundi siguradong tatambakan sila ng kalaban. Sa kabilang banda dito naman, matapos ang napakainit na first round ng play-in tournament, magsisimula na rin naman ang second phase at last round ng play-in tournament sa April 18. At uumpisahan ito sa do-or-die game ng Orlando Magic at Charlotte Hornets na gaganapin rin naman sa Orlando. Yes mga idol, ang Magic ang may hawak ng home court advantage. Sa kabila niyan, sila pa rin naman ang dehado since wala rin naman silang hawak na momentum matapos ang nakakahiyang pagkatalo noong nakaraan laban sa Philadelphia 76ers. Hindi kagaya sa Hornets na napakalaki ng confidence kasunod ng pagtalo nila sa Miami Heat. Isa pa, tinalo, tinambakan rin naman ng Hornets ang Magic sa kanilang last 3 games ngayong regular season. Pero sa kabila niyan, inaasahang magiging dikit ang larong ito. Magiging physical rin naman ang laro gayong ito ang last chance nilang dalawang makapasok sa playoffs ng Eastern Conference at kung sino man ang matatalo sa kanilang bakbakan, siya ang tuluyang ma-eliminate at ang isa naman papasok para kalabanin ang number 1 na Detroit Pistons sa first round series.